Marshall Peak, Kabanata 13. Maghintay ka, nagdulot ng kaguluhan ang mga salitang ito. Ang hindi mabilang na mga tao ay agad na lumingon kay Sassafras, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kaya ganyan yan. Biglang natauhan si Yang Kai. Sinusubukan niyang hulaan kung ano ang pakay ni Sassafras, ngunit dalawa lang ang naiisip niya. Ang isa ay para sa kita, at ang isa ay para sa katanyagan. Pero hindi niya akalain na nagkamali siya ng hula. Sa totoo lang, beauty ang habol niya. Nakita na ni Yang Kai ang anak ni Boss Hidati. Napakaganda ng batang babae, at kahit na hindi siya kagandahan na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng isang bansa, siya ay isang magandang babae pa rin. Siya ay may maislan na mga katangian at isang slim figure. 14 na taong gulang lamang siya sa taong ito, at isang sikat na kagandahan sa Black Plum Town. Sinong mag-aakala na ang ganoong dalaga ay patamaan ni Sassafras? Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng gulo ang tindahan ng bigas. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Pulang-pula ang mukha ni Sassafras, at gusto pa niyang magkwibot. Patuloy ang pagimik ng lalaki at sinabi, "Hindi ako nagsasalita ng kauhan. Bagamat kaming dalawa ay may masamang ugali at madalas na gumagawa ng mga bagay para mang-blackmail sa mga tao, hindi namin magagawa ang mga bagay tulad ng paninirang puri sa ibang tao sa pamamagitan ng paglason sa palay at pagpuputol. Ang landas ng ibang tao tungo sa kayamanan. Dapat mong malaman na kayong lahat ay ating mga magulang. Ang pagputol sa landas ng ibang tao tungo sa kayamanan ay katumbas ng pagputol ng ating sariling landas tungo sa kaligtasan. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Ang lahat ng ito ay udyok nito maliit na batang lalaki. Ang mga salitang ito ay sinabi ng may katapatan, na nagpatawa sa grupo ng mga tao. Napapanahong nagtanong si Yang Kai. Pagkatapos ng bagay na ito, magkano ang ipinangako niyang ibibigay sa iyo? 5 pangtail ng pilak. Sagot ng malaking lalaki. 50 tails, ang dami niyan. Malumanay na tumango si Yang Kai. Pagkatapos ng mahabang panahon na pakikinig, si Boss He natural na naiintindihan ang buong kwento. Agad niyang pinandilatan si Sassafras at sinabing may pang-aalipusta. Ikaw nakasuklam-suklam na kontrabida, talagang gumagamit ng mga maruruming paraan. Paano ka magugustuhan ng anak ko? Ang High Heaven Pavilion ay talagang gumawa ng tulad mo, sinisira lang nito ang reputasyon ng High Heaven Pavilion. Mayroon kang ganyan. Isang magandang hitsura, ngunit ang iyong pagkatao ay hindi maihahambing sa Little Brother Yang. Oo naman, ang isang parisukat na bigas ay maaaring magpalaki ng 100 iba't ibang uri ng tao. Nahihiya ako sa iyong mga magulang. Pinagalitan din ng mga mangangalakal si Sassafras sa kanyang kasuklam-suklam na mga aksyon. Naging berde at pula ang mukha ni Sassafras. Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, kailangan niyang takpan ang kanyang mukha kapag muli siyang dumating sa Black Plum Town. At ang pinagmulan ng sakuna na ito, sa harap niya, ay ito. Kapatid na lalaki. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong makukuha niya ang pabor ni Boss He ngayon. Kung magkakaroon siya ng higit pang mga kontak sa hinaharap, magiging mas maginhawa para sa kanya na makipag-ugnayan sa anak na babae ng pamilyang He. Sa reputasyon bilang isang bayani, masisiyahan siya sa mga benepisyo ng pagiging nasa isang paborableng posisyon. Baka mabawi pa niya ang kagandahan. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay umakyat sa usok. Hindi lang nabigo ang plano, nasira rin ang kanyang reputasyon. Hulaan mo, kinindatan siya ni Yang Kai. Huminga ng malalim si Sassafras at sinabi, "Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko ang iyong pagkatao. Mahigit 3 taon ka na rito, ngunit hindi ka pa rin nakakalusot sa tempered body stage. Ikaw dapat ay trial disciple. Wala pang 10 trial disciples sa High Heaven Pavilion. Maghintay ka lang, hahanapin kita para ayusin ang account na ito." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad palabas. Pagkatapos ng lahat, si Sumo ay may ilang mga kasanayan sa Kung Fu. Kahit na may nagtangkang pigilan siya, tinulak siya palayo. Pagkatapos, lumakad siya palabas ng bakanteng espasyo at malayang umalis. Pagkaalis ni Sumo, naalala ng lahat ang 2 lalaking binugbog sa ulo ng baboy. Ngunit nasaan sila sa eksena? Palihim silang tumakas ng magkaharap sina Yang Kai at Sassafras. Ang komedya na ito ay natapos na, ngunit ang mga mata ni Yang Kai ay parang mga sulo. Nakita niya ang panlilinlang na ito at ginawa siyang purihin ng mga mangangalakal. Lalo na si Boss He, lubos siyang nagpapasalamat kay Yang Kai. Tiningnan din ng batang waiter si Yang Kai na may pagsamba. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao, at lumapit ang lady boss. Hinawakan niya ang kamay ni Yang Kai at hindi binitawan. Habang tinitignan siya nito, lalo siyang nagustuhan. Nagpakita si Boss He ng nag-aalalang ekspresyon. "Pamangkin Yang, ngayon ay nasaktan mo si Sassafras. Natatakot akong magkaroon ka ng problema sa hinaharap." Pagkatapos ng usapin ngayon, naging mas intimate ang address ni Boss He ni Yang Kai. "Hindi ako takot." Tumiti si Yang Kai. "Ang sekta ay may sariling mga patakaran. Kahit nagalit siya sa akin, wala siyang magagawa sa akin. Maaaring ganoon, ngunit dapat kang mag-ingat, pamangkin. Kung ang usapin ngayon ay magdudulot ng anumang pinsala sa aking pamangkin, kung gayon bilang iyong tiyuhin, ako ay hindi mapalagay. Mag-iingat ako." Inaliw siya ni Yang Kai. Ang mag-asawang He ay lubos na nagpapasalamat kay Yang Kai para sa kanyang tulong ngayon at iginiit na manatili siya para sa hapunan. Noong una, gustong pumayag ni Yang Kai, ngunit tinakat siya ng lady boss.
Little Yang, nandito ba ang mga magulang mo? Saan ka nakatira? May asawa ka na ba? Kung titingnan ng kanyang saloobin, nais ng lady boss na ma-promote upang maging kanyang biyanan. Malabong sumagot si Yang Kai at mabilis na umalis. Bago umalis, bitbit niya ang isang malaking supot ng puting bigas, higit pa sa mabibili niya ng 10 pilak. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain sa loob ng isang buwan. Sa una, nag-aalala si Yang Kai na tambangan siya ni Sassafras sa kalsada. Kung tutuusin, bagamat gwapo si Sassafras, makitid ang isip at taksil. Ang pag-ambush sa kanya ay hindi imposible. Ngunit nang bumalik si Yang Kai sa High Heaven Pavilion, hindi siya nagpakita. Sa pag-iisip ng mabuti, hindi siya tinambangan ni Sassafras. Bagamat marami sa mga disipulo ng High Heaven Pavilion ang namatay sa mga panloob na hamon, ang mga alituntunin ng sekta ay nagbabawal sa kanila na patayin ng mga kapwa disipulo ng walang dahilan, lalo na sa labas ng sekta. Kung maglakas-loob siyang tambangan sa labas ng High Heaven Pavilion at mabunyag ang bagay na iyon, si Sassafras mismo ang malalagay sa malaking problema. Kung gusto niyang harapin siya, tiyak na magugulo siya sa mga panloob na hamon. Kung malaman man niya o hindi ang kanyang pagkakakilanlan, walang duda tungkol doon. Kakaunti lang ang bilang ng mga trial disciples ng High Heaven Pavilion, kaya kahit na hindi siya kilala ni Sassafras noon, maaari niyang itanong at alamin kung sino siya. Hindi makita ni Yang Kai ang tunay na lakas ng taong ito, ngunit sigurado siya na siya ay nasa tempered body stage. Hindi niya lang alam kung anong stage na siya ng tempered body stage. Tila kailangan niyang magmadali at mag-cultivate, kung hindi ay hindi siya makakapag-stay sa High Heaven Pavilion. Habang abala ang kanyang isip, si Yang Kai ay nagmamadaling bumalik sa kanyang maliit na silid at nagpahinga sandali bago nagsimulang magtanim. Sa oras na ito, hindi na niya kayang linangin ang tempered body record, ngunit maaari pa rin niyang linangin ang basic martial arts ng High Heaven Pavilion. Ang mga pangunahing martial arts na ito ay ginamit upang pasiglahin ang katawan. Kinain ng panlabas na martial arts ang pisikal na lakas ng gumagamit upang makamit ang layunin na palamigan ang katawan. Halimbawa, noong hinamon si Yang Kai, ang mahabang kamao at sipa ng letigo ay ang mga pangunahing martial arts na ito. Ang mahabang kamao at sipa ng letigo ay hindi itinuturing na martial arts, kaya hindi sila maaaring ituring na tunay na martial arts. Maaari lamang silang ituring na basic martial arts. Ang mga pangunahing martial arts na ito ay dapat magkaroon ng bawat sekta at pamilya. Sa kaliwang bahagi ng maliit na silid ni Yang Kai, mayroong isang open space. May kahoy na dami na kasing tangkad ng tao. Ito ay isang bagay na ginawa niya sa kanyang sarili. Ang material na ginamit niya ay 100 taong gulang na puno ng balang. Ang texture nito ay napakatigas, kaya perpekto ito para sa paglilinang. Ang kahoy na dami na ito ay puno ng mga butas at kahit na may malabong bakas ng dugo. Ito ang mga bakas na naiwan ng pang-araw-araw na paglilinang ni Yang Kai. Nang magkaroon ng fighting stance, sinimulan ni Yang Kai na tamaan ang wooden dummy. Bawat suntok ay puno ng lakas, at bawat sipa ay kasing bilis ng hangin. Tinamaan ang kahoy na dami hanggang sa umindayog at sunod-sunod na kalabog ang maririnig. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilinang ng ilang sandali, naramdaman ni Yang Kai na may mali. Ang lakas ng mga suntok at sipa niya ngayon ay parang mas malakas kaysa dati. Mula sa paraan ng pagindayog ng kahoy na dami at sa mga tunog na ginawa nito, malinaw itong may hahambing. Bukod dito, sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng kanyang laman at dugo, isang mainit at namamanhid na pakiramdam ang mararamdaman. Ito ay malinaw na isang pakiramdam na nagmumula sa kanyang mga meridian. Ang pakiramdam ni Chi na naramdaman niya noong umaga ay unti-unting lumilinaw, na kumikilos sa loob ng kanyang katawan. Simula sa ika-4 na yugto ng tempered body, ang pakiramdam ng Chi ay nabuo, at ang mga meridian sa loob ng kanyang katawan ay maaaring maging tempered. Ang mainit at manhid na pakiramdam na ito ay ang paggalaw ng kanyang mga meridian na nagbubukas. Martial Peak, Kabanata 14. Pagsunog ng insenso. Nang oras na upang sindihan ang parol, at ubiling tumigil si Yang Kai. Matapos ang mahabang panahon ng pagsuntok at pagsipa, hindi lang siya nakaramdam ng pagod, kundi puno rin siya ng lakas. Mula nang makuha niya ang matigas na gintong skeleton, ang kanyang pisikal na lakas ay tila bumuti ng husto. Ngayon, 20 milya ang kanyang nilakad nang hindi nakakaramdam ng pagod, at ang pagdadala ng isang malaking supot ng bigas ay kasinggan ng balahibo. Marahil kapag nag-practice siya ng tempered body technique ay tunay niyang mararamdaman ang pressure. Iniisip ang pakiramdam ng pagsasanay ng tempered body technique ngayong umaga, hindi maiwasan ni Yang Kai ang manginig. Ang pakiramdam ng langit at lupa na dumidiin sa kanyang katawan ay lubhang hindi komportable. Gayunpaman, sa presyon, nagkaroon ng pag-unlad. Ngayong hindi man lang niya naramdaman ang pressure, paano siya maglilinang? Ang potensyal ng isang tao ay pinilit na lumabas, at ang paglaki ng isang cultivator ay higit pa. Hakbang-hakbang, pipilitin nila ang kanilang potensyal na lumampas sa kanilang sariling mga limitasyon. Sa ganitong paraan, ang kanilang lakas ay maaaring tumaas. Pero ngayong ilang beses na niyang sinuntok at sinipa, hindi niya naramdaman ang kahit kititing na pagod. Paano niya maaabot ang kanyang limitasyon, kaya paano niya mapipilit ang kanyang potensyal? Ito ay mahirap. Medyo nanlumo din si Yang Kai.
Ang pagkuha ng mahinahon na golden skeleton ay talagang isang magandang bagay, ngunit sa malakas nitong kakayahan sa pagbawi, hindi na niya malilinang ang mga diskarte sa pundasyon ng Soaring Cloud. Hindi kaya kalahating oras lang ang kaya niyang magtanim araw-araw bago sumikat ang araw. Isang buong 24 na oras sa isang araw, kung magtanim lamang siya ng kalahating oras, ano ang gagawin niya sa natitirang oras? Natutulog na nakatakip ang ulo. Talagang hindi. Tinanggihan niyang kaya ang ideyang ito nang hindi man lang ito iniisip. Habang siya ay walang isip na nagluluto, iniisip din niyang kay kung paano ipadama sa sarili ang pressure. Kung alam ito ng ibang tao, malamang hindi nila malalaman kung matatawa ba sila o iiyak. Ang ibang mga cultivator ay sabik na makapagpahinga sa kanilang landas ng paglilinang, ngunit si Yang Kai ay naghahanap ng gulo. Matapos mag-isip, wala pa rin siyang maisip na magandang ideya. Ang pangunahing dahilan ay ang kanyang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ay hindi makasabay. Ang temperang body stage cultivation ay maaaring tulungan ng maraming medicinal pill. Bukod sa mga medicinal pill, mayroon ding iba pang panlabas na pamamaraan. Gayunpaman, ang ugat ng lahat ng ito ay isang salita. Pera. Sa Soaring Cloud, ang ibig sabihin ng pera ay mga punto ng kontribusyon. Ang kawawang Yang Kai ay mayroon lamang 12 contribution points. Nasa kanya ang kalooban ngunit hindi ang lakas. Matapos maluto ang kanin, kumain si Yang Kai ng ilang mangkok. Wala namang side dishes kaya kumain na lang siya. Gayunpaman, nasiyahan na si Yang Kai. Ito lang ang nakain niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kumain, hindi nagtanim si Yang Kai. Sa halip ay dumiretso siya para maligo bago humiga sa kama. Ang patuloy na paglilinang ay magbubunga lamang ng kalahati ng mga resulta na may dobleng pagsisikap. Mas mabuting mag-isip ng solusyon. Kung tutuusin, ang paghahasa ng palakol ay hindi maaantala ang gawain ng pagpuputol ng kahoy na panggatong. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang may naisip si Kai Yang at ipinatawag ang walang salita na itim na libro. Halos nalaman na ni Yang Kai ang pangalan ng itim na aklat na ito. Ang bawat pahina ng libro ay natatakan ng isang bagay, hanggat ang kanyang lakas ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari niya itong ipatawag. Ang matibay na gintong skeleton sa unang pahina ay ang pundasyon, at ang pinagmulan din. Ang ikalawang pahina ay ang body tempering chapter. Ito ang kabanata ng paglilinang para sa matigas na gininto ang balangkas. Hindi niya alam kung ano ang nasa ikatlong pahina dahil nang tingnan niya ito kagabi ay wala naman siyang makita. Ito ay tiyak na nauugnay sa kanyang sarili. Ngayong walang laman ang una at ikalawang pahina, maingat na pinag-aralan ni Yang Kai ang mga ito sa mahabang panahon ngunit wala pa rin siyang mahanap. Gayunpaman, nang hindi niya sinasadyang bumaling sa ikatlong pahina, ang kanyang mga mata ay nasa ulirat. Sumimangot si Yang Kai at tinitigan ang ikatlong pahina. Halos sa isang iglap, ang ikatlong pahina ay kumikislap na may gininto ang liwanag at hindi mabilang na mga gintong anino ang tumalon, direktang tumalon sa isip ni Yang Kai. Kaagad, lumitaw ang isang puyo ng tubig sa ikatlong pahina, at mula sa puyo ng tubig ay bumangon ang isang anti-gang incense burner. Dahil sa pagbabagong ito, medyo nawalan ng isip si Yang Kai, ngunit nang maunawaan niya, tuwang-tuwa siya. Tama, hindi ba siya nakalusot sa body tempering stage 4 stage kaninang umaga? Kagabi ay hindi niya makita ang mga hiwaga ng ikatlong pahina, kaya bakit hindi niya subukan matapos masira ngayon? Bagaman ito ay isang pagkakaiba lamang ng isang antas, ang pagkakaibang ito ang humadlang sa kanya mula sa pagukit sa ikatlong pahina. Matapos maunawaan ang puntong ito, hindi maiwasan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung tiningnan niya ito kaninang umaga, marahil ay hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa pag-iisip tungkol dito ngayon. Pinipigilan ng pananabik sa kanyang puso, kinuha ni Yang Kai ang insenso sa kanyang kamay at maingat na sinuri ito. Ang insenso burner na ito ay hindi kalakihan, at mukhang isang bagay na ginagamit ng mga ordinaryong tao sa pagsunog ng insenso. Gayunpaman, ito ay nasa isang semi-closed na estado, na may takip sa bibig at ilang maliliit na butas sa takip. Antigo ito, ngunit hindi pambihira, at kahit saan man ito ilagay, hindi ito makakaakit ng atensyon ng sinuman. Bahagyang sumangot si Yang Kai at nalaman na ang bagay na ito ay walang amoy, at hindi ito mabigat. Para saan ito? Saglit na hindi maintindihan ni Yang Kai, kaya napapikit na lamang siya at makapag-concentrate, tinitingnan ng impormasyong pumasok sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata na may kakaibang ekspresyon. Ayon sa impormasyong natanggap ni Yang Kai, ang insenso burner na ito ay talagang tutulong sa kanya sa paglilinang. Gayunpaman, ang insenso mismo ay walang gamit, ngunit kailangan itong idagdag upang makapagsunog ng kakaibang halimuyak, at ang kakaibang halimuyak na ito ay isang bagay na makakatulong sa kanya sa paglinang. Sa iba't ibang lugar, iba ang mga halamang gamot na kailangang idagdag sa insenso. Ang dahilan kung bakit medyo naghinala si Yang Kai ay ang mga halamang gamot na angkop sa kanyang kaharian ay ang Free-Lived Chaos Spirit Flower at ang Dead Jedi Tree Grass. Ayon sa alam ni Yang Kai, ang dalawang halamang ito ay hindi masyadong mahalaga, ngunit ito ay medyo bihira. Bukod dito, mayroon silang kaunting lason, at bagamat hindi masyadong malakas ang lason, kung malalanghap ng isang tao ang mga nakapagpapagaling na katangian ng dalawang halamang ito sa mahabang panahon, ito ay makakasama sa tao. Nakatulong ba talaga ang dalawang halamang ito sa kanyang paglilinang?
Ang contribution hall ay tiyak na mayroong dalawang halamang ito, ngunit sa karakter ni Old Man Meng na sinasamantala ang bawat pagkakataon, tiyak na hindi magiging mura ang presyo. Bukod dito, si Yang Kai ay walang maraming kontribusyon na puntos, kaya paano niya ito maaaksaya? Kaya, naisip na lamang niya ang isang paraan upang mahanap ang dalawang halamang ito. Sa kabutihang palad, ang Blackwind Mountain Range ay hindi malayo sa Soaring Cloud, at si Yang Kai ay maraming beses na naglabas-masok para manghuli, kaya pamilyar siya dito. Marahil ay mayroong ilang mga halamang gamot doon. Bukas, papasok siya sa bundok. Matapos magdesisyon, nawala ang pag-aalala ni Yang Kai, at mabilis siyang nakatulog ng mahimbing. Bago matulog, sinadyang suriin ni Yang Kai ang ika-4 na pahina ng walang salita na itim na libro, upang maiwasan ang isang nakakahiyang sitwasyon tulad ngayon. Gayunpaman, walang gumagalaw sa ika-4 na pahina, marahil dahil ang kanyang tempered body 4th layer na lakas ay hindi sapat upang matuklasan ito. Kinabukasan, maagang nagising si Yang Kai sa umaga. Ang pagsasanay sa tempered body technique kahapon ay lubos na nakinabang sa kanya, kaya natural siyang nagugutom para sa higit pa. Bukod dito, hindi siya tamad na tao. Sinasamantala ang purple chi na nagmumula sa silangan, dahan-dahan niyang sinimula ng tempered body technique na naglalaman ng mga prinsipyo ng langit at lupa. Kahit na mas mataas ang kanyang cultivation kaysa kahapon, hindi siya gaanong nakagawa ng progress sa paggamit ng body tempering technique ngayon. Makalipas ang kalahating oras, natigilan pa rin siya sa 20. Bagkus, pinahirapan ang kanyang katawan hanggang sa sumakit ang kanyang likod at sunod-sunod na tumutusok ang kanyang mga buto, na para bang mga buto. Matapos makalanghap ng isang subo ng purple chi, ang mahinang pakiramdam ng chi sa kanyang katawan ay naging mas malinaw at mas solid, at ang kanyang mga meridian ay tila medyo bumukas. Nagsimula na ring maglabas ng maraming dumi ang kanyang balat. Martial Peak, Kabanata 15. Pahahanap ng gamot. Matapos ang kanyang paglilinang, gumugol si Yang Kai ng mahigit 1 oras para tapusin ang kanyang trabaho para sa araw na iyon, at pagkatapos ay tumakbo sa contribution hall. Bagamat nagpasya siyang pumunta sa kabundukan upang maghanap ng mga halamang gamot, hindi gaanong naiintindihan ni Yang Kai ang tungkol sa medisina. Narinig lamang niya ang tungkol sa Three-Leaved Chaos Spirit Flower at Dead Jedi Tree Grass, ngunit hindi pa niya ito nakita noon. Kung talagang nakatagpo niya ang mga ito, malamang na hindi niya ito makikilala. Kaya naman, kailangan niyang maghanda ng mabuti, para hindi siya mapahiya kung pumunta siya rito nang walang dala. Pumunta si Yang Kai sa contribution hall dahil gusto niyang kabisaduhin ang hitsura ng dalawang halamang ito. Noong una, gusto niyang hilingin kay Treasurer Meng na buksan ang pinto at turuan siya tungkol sa mga halamang gamot, ngunit hindi niya akalain na diretso siyang magtapon ng booklet. Tiningnan ni Yang Kai at nalaman na ang booklet na ito ay nagpakilala ng mga halamang gamot. Hindi lamang nito isinama ang mga nakapagpapagaling na epekto, ngunit kasama rin dito ang lumalagong kapaligiran ng mga halamang gamot. Sa bawat pahina, may mga ilustrasyon, at ang pagpapakilala ay medyo detalyado. Ang tanging bagay na nakapagparamdam sa kanya ng kaunting panghihinayang ay ang booklet na ito ay ipinakilala lamang ang common grade herbs, at wala na. Ang paglilinang ng mga tao ay nahahati sa iba't ibang antas, at ang mga halamang gamot, sandata, at tableta sa mundo ay nahahati din sa iba't ibang antas. Mula sa ibaba hanggang sa itaas, sila ay common grade, earth grade, heaven grade, profound grade, spirit grade, at saint grade. Ang bawat antas ay nahahati sa tratado. Halimbawa, ang Three-Leaved Chaos Spirit Flower at Dead Jedi Tree Grass na kailangan ni Yang Kai ay common grade low-grade herbs. Ang kanilang mga nakapagpapagaling na epekto ay mababa, kaya ang kanilang halaga ay hindi mataas. Pagkatapos umalis sa contribution hall, pumunta si Yang Kai sa General Affairs Department para humingi ng leave. Kung tutusin, siya pa rin ang little servant ng High Heaven Pavilion. Dahil pupunta siya sa Blackwind Mountain, tiyak na hindi na siya makakabalik. Hindi siya pinahirapan ng tagapangasiwa ng General Affairs Department, at tuwirang pinahintulutan siyang manatili ng 3 araw. Pagkatapos nito, umalis si Yang Kai. Ang Blackwind Mountain ay 20 li lamang ang layo mula sa High Heaven Pavilion. Hindi ito malayo, ngunit hindi rin ito malapit. Noong nakaraan, madalas manghuli si Yang Kai, kaya pamilyar siya rito. Gayunpaman, ang pagpunta sa mga bundok upang mamites ng mga halamang gamot ay isang una para sa kanya. Naghanda rin si Yang Kai. Nagdala siya ng tubig, kaunting rice ball, spatula, at cloth bag bago umalis. Nagmamadali ng 1 oras, dumating si Kai Yang sa paanan ng Blackwind Mountain. Sa abot ng mata, ang itim na kagubatan ng bundok ay parang isang napakalaking halimaw na nakaunat sa langit at lupa, na walang katapusan. Ang bundok ay malago sa mga luntiang puno at masungit na bato. Kakaiba at maganda ang tanawin. Maging ang simoy ng hangin na humahampas sa mukha ni Kai Yang ay nabuhayan siya ng loob. Maraming mabangis na hayop at ibong mandaragit sa Blackwind Mountain. Marami sa mga mabangis na hayop at ibong mandaragit na ito ay hindi kayang talunin ng kahit isang cultivator na may mataas na antas ng pagtatanim. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao na pumasok sa Blackwind Mountain ay hindi maglalakas loob na pumunta na masyadong malalim kung hindi sila sapat na malakas. Ang panlabas na 15 kilometro ay itinuring pa ring ligtas na sona. Higit pa riyan, mapupuno ito ng panganib. Ang karagdagang sa isa ay pumunta, mas mapanganib ito.
Nais lamang ni Yang Kai na makahanap ng ilang mga halamang gamot na hindi masyadong mahalaga, kaya natural na hindi siya masyadong malalim, kaya ang kanyang sariling kaligtasan ay hindi isang alalahanin. Sa loob ng 2 oras na paglalakbay, hindi nagpatuloy si Yang Kai. Sinubukan niyang alalahanin ang mga halamang gamot na naranasan niya bago pumasok sa Blackwind Mountain. Sa oras na iyon, hindi niya nakilala ang mga ito, kaya hindi niya ito tinipon. Ngayong handa na siya, hindi na niya sila pakakawalan. Sa pag-iisip, si Kai Yang ay nakapag-isip ng ilang lugar. Kahit na ang mga halamang gamot na kailangan niya ngayon ay matatagpuan sa isa sa mga lugar na ito. Si Yang Kai ay puno ng sigasig. Agad siyang pumasok sa Blackwind Mountain kasama ang pamilyar na daanan. Makalipas ang kalahating oras, matagumpay na nakolekta ang isang sharpened toothbrush na nakatago sa mga tinak. Sa magandang simula, naging mas malinaw ang mga nakakalat na alaala sa isipan ni Yang Kai. Sinundan niya ang mapa at kinokolekta ang mga halamang gamot habang naglalakad. Pagsapit ng gabi, nakakolekta na si Yang Kai ng 4 na magkakaibang halamang gamot. Pagkatapos ng lahat, ito ang paligid ng Blackwind Mountain. Madalas may pumapasok at lumalabas kaya mahirap tumubo ang mga halamang gamot dito. Talaga, sa lalong madaling sila ay lumaki, sila ay dadalhin. Sa makatuwid, kahit na 4 na halaman lamang ang nakolekta ni Yang Kai, nasiyahan siya. Ang 4 na halamang ito ay hindi ang kailangan niya, at ang kanilang mga marka ay hindi mataas. Ang mga ito ay ang pinakamababang karaniwang grado lamang, ngunit kung bawiin niya ang mga ito, maaari pa rin niyang ipagpalit ang mga ito sa ilang kontribusyon na puntos. Habang papalubog na ang araw, nagmamadaling tinungo ni Yang Kai ang huling lokasyon kung saan naaalala niya ang mga halamang gamot bago lumubog ang araw. Ito ay isang napakakakaibang lugar. Ang paligid ay malago sa mga halaman, ngunit ang lugar sa harap niya ay ganap na walang laman. Ang lugar sa loob ng radius na humigit kumulang 30 talampakan ay halos isang patay na lupain. Hindi lang walang mga puno, wala man lang mga damong tumubo. Sa gitna ng kaparangan na ito, may 3 tangkay ng damo na kamakaway sa hangin. Ang damo ay isang lantang dilaw na kulay. Sa unang tingin, iisipin ng isa na malapit na silang mamatay, ngunit sa katunayan, ito ang orihinal na kulay ng damong ito. Nang makitang narito pa rin ang mga halamang gamot, hindi maiwasan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam. Mabilis siyang tumakbo na may ngiti sa labi at kumuha ng pala para hukayin. Hindi nagtagal, nasa kamay na niya ang 3 halamang gamot. Medyo nag-aalala, kinuha ni Yang Kai ang booklet na ibinigay ni Treasurer Meng at inihambing ang mga ito. Saka lang siya gamaan ng loob. Ito talaga ang Dead Jedi Tree Grass. Ang tunay na bagay sa kanyang mga kamay ay hindi naiiba sa ilustrasyon sa booklet. Maging ang lumalagong kapaligiran ay gaya ng inilarawan sa booklet. Lumaki ang Dead Jedi Tree Grass sa mga lugar kung saan walang mga puno, kaya medyo madali itong mahanap. Talaga, kung mayroong isang lugar sa kagubatan ng bundok na naging isang patay na lupa, tiyak na dahil ito sa paglaki ng Dead Jedi Tree Grass. Maingat na inilagay ang 3 Dead Jedi Tree Grass sa kanyang cloth bag, kumuha si Yang Kai ng tubig at rice bowl at nagsimulang kumain. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing layunin ng pagpasok sa bundok ay upang mahanap ang Free-lived Chaos Spirit Flower at ang Dead Jedi Tree Grass. Hanggang ngayon, isa pa lang ang nahanap niya, at masyadong maliit ang halaga. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsusumikap. Ngunit ngayong madilim na ang kalangitan, natural na hindi maginhawang gumalaw, kaya nagpa siya si Yang Kai na magpahinga magdamag at maghintay hanggang madaling araw upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Noong nakaraan, kapag siya ay nagtungo sa bundok, siya ay aalis sa parehong araw at babalik sa parehong araw. Hindi pa talaga nagpalipas ng gabi si Yang Kai sa bundok, pero sabi nga, kahit hindi ka pa nakakain ng baboy, nakakita ka pa rin ng baboy na tumakbo. Ano ang dapat bigyang pansin kapag nagpapalipas ng gabi sa bundok? Natural na alam ni Yang Kai. Naghahanap ng malapit na puno, umakyat si Yang Kai at nakakita ng angkop at komportableng lugar na mauupuan. Umikit siya at nagkunwaring natutulog. Hindi makatulog saglit, ipinatawag ni Yang Kai ang walang salita na itim na libro at ibinalik sa 3 pahina. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang incense burner. Ito ay isang lihim na hindi sinasadyang natuklasan ni Yang Kai. Ang mga bagay na lumabas sa itim na libro ay maaari ding bawiin. Pagkatapos ng lahat, ang itim na libro ay ginawa mula sa Soul Suppressing Stone. Ang Soul Suppressing Stone mismo ay may kakayahang magbukas ng espasyo at magimbak ng mga bagay. Hindi mahirap unawain kung bakit maaaring ilagay sa loob ang incense burner. Ang tanging nakapagtataka lang kay Yang Kai ay na maliban sa incense burner, ang itim na libro ay hindi maaaring tumanggap ng iba pang mga bagay. Ito ay ginawa sa kanya medyo tuliro. Maaaring ang walang salita na itim na libro na ginawa mula sa Soul Suppressing Stone ay maaaring piliing mag-imbak ng mga bagay. Matapos maglaro ng itim na libro saglit, pagod din si Yang Kai. Kung tutuusin, marami na siyang nalakad na kalsada sa bundok ngayon, kaya nakatulog siya ng mahimbing. Lumipas ang gabi ng walang anumang salita. Kinaumagahan, sinanay ni Yang Kai ang tempered body technique sa loob ng kalahating oras gaya ng dati. Maganda ang mga resulta. Hindi lang ilan pang suntok ang ibinato niya kumpara sa nakaraang 2 araw, mas naging condensed din ang chi sa kanyang katawan. Naramdaman ni Yang Kai na malapit na siyang lumagpas sa isang hadlang.
Ang chi sa kanyang mga meridian ay tila naabot na ang limitasyon, at siya ay isang hakbang na lamang mula sa pag-abot sa susunod na antas. Martial Peak, Kabanata 16. Timang layer ng matigas na katawan. Ang pagtuklas na ito ay nagpasigla kay Yang Kai. Pagkatapos mag-cultivate sa High Heaven Pavilion sa loob ng 3 taon, nasa Tempered Body 3rd stage lang siya, ngunit pagkatapos makuha ang Wordless Black Book, nakapasok siya sa Tempered Body 4th stage sa ikalawang araw. Ngayon, 2 araw na lang ang lumipas at malapit na siyang masira muli. Ang bilis ng cultivation na ito ay nakakatakot kahit para kay Yang Kai. Kumonsumo ng maraming enerhiya ang pagsasanay sa Tempered Body Record, kaya nagpahinga ng mahabang panahon si Yang Kai bago unti-unting gumaling. Kinain niya ang natitirang rice balls at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng mga halamang gamot. Kahapon, hinanap na niya ang lahat ng mga halamang gamot sa kanyang alaala, kaya ngayon ay kailangan niyang subukan ang kanyang kapalaran. Sa kabutihang palad, ang halaga ng mga karaniwang halamang gamot na ito ay hindi mataas, kaya hindi lahat ay pumili ng mga ito, kaya't mayroon pa siyang ani. Sa araw, nakakita si Yang Kai ng 7 o 8 halamang gamot, kahit na 2 free-lived Chaos Spirit Flowers. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakolekta niya ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan niya para sa paglilinang, ngunit ang dami ay medyo kulang. Mabilis na lumipas ang oras, at nang sumapit ang gabi, naglalakad pa rin si Yang Kai sa kagubatan. Hindi naman sa ayaw niyang magpahinga, kundi sa sobrang gutom niya. Noong una ay inakala niya na makakahanap siya ng isang laro ngayon, ngunit hindi niya naisip na hindi siya makakahanap ng isang kuneho. Nakakita lang siya ng ilang mga ligaw na prutas na kasing laki ng kuko ng daliri, na kinain niya hanggang sa sumakit ang kanyang ngipin. Pagkakain nito ay lalo siyang nakaramdam ng gutom. Kung alam niya kanina, gumawa pa siya ng rice balls at dinala. Nagsisi talaga siya. Saan siya maghahanap ng pagkain sa gitna ng kawalan? Nang siya ay nakaramdam ng hiya sa gutom, si Yang Kai ay biglang nakakita ng bakas ng apoy sa kagubatan sa kanyang harapan. Agad siyang naging alerto at mabilis na naglakad sa direksyong iyon. Ang mga naglakas loob na magpasiklab ng apoy sa kabundukan ay mga walang karanasan na mga tulala o mga karanasang veterano. Ang nakatagpo ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay kabilang sa huli. Nang malapit na siya sa apoy, narinig niya ang isang galit na sigaw. Sino iyan? Kasabay nito, naramdaman ni Kai Yang ang paninikip ng kanyang balat at ang malamig na hangin na humihit sa kanyang gulugod. Pagtingin niya, nakita niya ang 2 figure, isang matangkad at isang maikli, na nakatayo sa tabi ng apoy, pareho silang nakatingin sa kanya ng may pagbabantay. Ang mas matangkad ay isang matibay na lalaki. Hawak niya ang isang busog sa kanyang kamay na may arrow na nakanak dito. Nahila na ang bowstring at nakatutok sa sarili ang dulo ng arrow. Sa tabi ng lalaking ito ay isang batang lalaki na mga 11 o 12 taong gulang. Bagamat bata pa siya, napakaliwanag ng mga mata ng bata. Hindi lang siya nagpakita ng kahit kay-titing na takot, parang sabik na sabik siyang sumubok. Ang maliit na bata ay may hawak ding busog sa kanyang kamay, ngunit ito ay mas maliit, kaya hindi ito dapat maging napakalakas. Bagamat itinuturo siya ng 2 busog, si Yang Kai ay hindi nagalit kahit kaunti. Kapag naglalakbay sa labas, ang isa ay dapat palaging magbantay laban sa mga tao, kaya ang kanilang ginawa ay hindi isang malaking bagay. Huwag kang kabahan. Nandito lang ako para mamites ng mga halamang gamot. Nagmamadaling sabi ni Yang Kai. Nang marinig ito, maingat na pinalaki siya ng 2 lalaki sa tapat, isang malaki at isang maliit. Dahan-daang ibinaba ng matipunong lalaki ang busog sa kanyang kamay at tinapik ang maliit na bata, na nagpapahiwatig na dapat siyang magpahinga. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, akala ko ang apoy ay nakaakit ng isang mabangis na hayop. Ito ay isang maling alarma. Patawad-patawad. Napangiti ng kakaiba si Yang Kai. Ang matipunong lalaki ay prangka. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabi, halika rito. Malamig ang hangin sa gabi. Hindi madaling maghanap buhay sa labas. Nagpasalamat sa kanya si Yang Kai at pagkatapos ay pumunta sa harap at umupo sa tabi ng apoy. Ang matipunong lalaki ay patuloy na nakatingin kay Yang Kai. Nang makitang payat siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting simpatiya. Dahil magkasama silang nakaupo, natural na kailangan nilang mag-usap. Sa pakikipag-chat, nalaman ni Yang Kai na isa itong mag-ama. Nanirahan sila sa paanan ng bundok at naghahanap ng ikabubuhay. Hindi man sila mayaman, napanatili nila ang pagkain at pananamit. Bukod dito, bagamat mukhang bata pa ang batang lalaki, isa rin siyang veteranong mangangaso. Maraming beses na niyang sinundan ang kanyang ama sa loob at labas ng Blackwind Mountain. Mas marami siyang karanasan kaysa kay Yang Kai. Nagpakilala rin si Yang Kai. Matapos malaman na isa siyang disipulo ng High Heaven Pavilion, medyo nagulat ang matipunong lalaki. Lalong na-curious ang batang lalaki. Ang kanyang maliwanag na itim na mga mata ay patuloy na nakatingin kay Yang Kai. Sinabi ng lalaki, gusto rin ng aking anak na magsanay ng martial arts, ngunit ang kanyang kakayahan ay hindi sapat kaya siya ay tinanggihan. Kaya't hinahangaan niya kayong lubos na mga cultivator. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Yang Kai ng kanyang sariling karanasan sa nakalipas na 3 taon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding simpatiya. Inabot niya at hinawakan ang ulo ng bata. Habang nag-uusap sila, nabigo ang tiyan ni Yang Kai na maabot ang kanyang inaasahan at umungot. Natigilan ng maliit na bata.
Bigla siyang ngumiti at saka kumuha ng tuyong pagkain sa kanyang bag at ibinigay kay Yang Kai. Naantig si Yang Kai, ngunit hindi siya umabot para kunin ito. Sa halip ay tumingin siya sa matipunong lalaki. Tumiti ang lalaki at sinabi, "Kumain ka na, parang wala ka pang kain ngayon." Hindi tumanggi si Yang Kai. Kinuha niya ang tuyong pagkain at sinubo iyon. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, ang tatlong tao ay natulog sa paligid ng apoy. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na matulog ng masyado lalim. Siya ay palaging nasa isang magaan na estado. Kung may panganib sa paligid, aalisin niya ito para sa mag-ama. Maaari rin itong ituring bilang pagbabalik ng pabor. Ngunit lumipas ang isang gabi, walang nangyari. Dumating muli ang umaga. Hindi na hinintay ni Yang Kai na magising ang mag-ama at tahimik na umalis. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng 2 halamang gamot bilang pasasalamat sa pagkain kagabi. Kung durugan ang 2 halamang ito, magkakaroon sila ng tiyak na epekto sa pagpapagaling. Ang mag-ama ay nasa bundok ng maraming taon, kaya darating ang panahon na magagamit nila ang mga ito. Ang Eastern Purple Chi ay umapaw, at si Kai Yang ay nagsagawa ng tempered body record sa loob ng kalahating oras. Nang matapos siya, huminga siya ng isang subo ng Purple Chi. Ang kanyang mga meridian ay biglang nanginag, at isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang buong katawan. Ang kanyang pakiramdam ng Chi ay lumakas sa loob ng kanyang mga meridian. Ikalimang yugto ng tempered body. Tama ang pakiramdam kahapon. Malapit na siyang masira. Ngayon, pagkatapos ng kalahating oras na mag-ensayo, nakalusot talaga siya sa isang iglap. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Mas inaabangan niya ang tempered body technique. Nakuha lang niya ang tempered body ilang araw na ang nakalipas, pero 2 beses na siyang nakalusot. Ang bilis ng paglilinang na ito ay sadyang walang kapantay. Ito ay sa ilalim ng kondisyon na may limitasyon sa oras na maaari niyang linangin. Kung maaari siyang mag-cultivate anumang oras, gaano kabilis ang kanyang cultivation speed. Medyo natahimik si Yang Kai habang iniisip iyon. Gayunpaman, ang tempered body ay ang pundasyon lamang na yugto ng isang cultivator. Natural, ang bilis ng kanyang paglilinang ay magiging mas mabilis. Nang maglaon, habang tumataas ang kanyang cultivation level, unti-unting bumagal ang kanyang cultivation speed. Matapos magpahinga ng ilang sandali, nagpatuloy si Yang Kai sa paghahanap ng mga halamang gamot. Hindi masama ang ani ngayon. Mahigit 100 ng mga halamang gamot ang nakolekta niya at nakahuli rin siya ng matabang kuneho, kaya hindi niya kailangang mag-alala ng magutom. Sa ikatlong araw, si Kai Yang ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa Blackwind Mountain, na umabot sa panlabas na limitasyon na 30 li. Matapos maabot ang puntong ito, si Kai Yang ay hindi nang ahas na pumunta pa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung makakatagpo siya ng anumang masasamang hayop o ibong mandaragit, wala siyang magagawa kundi ang tumakas. Kung hindi siya mag-iingat, magiging pagkain siya ng mga halimaw na iyon. Gayunpaman, kahit na hindi siya masyadong malalim, ang kanyang ani ngayon ay mas mahusay kaysa sa nakaraang 2 araw. Mayroong higit sa 20 halamang gamot. Kasama ang ani ng nakaraang 2 araw, nakahanap siya ng halos 40 halamang gamot. Gayunpaman, ang 2 halamang gamot na kailangan niya ay napakaliit pa rin. Sa loob ng 3 araw, nakahanap siya ng 40 halamang gamot. Kahit na lahat sila ay ordinaryong antas, mababang antas ng mga halamang gamot, ang kanyang ani ay hindi maliit. Kung ibabalik niya sila sa sekta, maaari niyang ipagpalit ang mga ito para sa mga puntos ng kontribusyon. Gayunpaman, ito ay maaantala ang kanyang oras ng paglilinang, kaya ang pagkalugi ay higit sa pakinabang.